Sa kalig-on kapis kay sa mong panlawas sa matag adlaw nga imong gihatag nga blessings kanamong tanan sa among pamilya sa matag sa tagsa kagigimbuhaton, Lord. Pasayloa kami sa mga salamang nahimo diha kanimo, Lord, throughout this day. And Lord, we ask your guidance nga ikaw ta magpabilin kanamo throughout sa moang hangtod nga mahuman nimo ang virtual meeting. Ikaw magapanalangin unta kanamo abliha mo tag sa tagsa kakasalabutan o kasing-kasing aron sa ingon ni ana ang mga palawom o mapatiglom o masabtan namo ang tanan ang mga tumong niini, Lord. All this we ask in mighty name of Jesus, our Savior, to our angels and saints, archangels, o uban sa itong inahan sa kanunay. Amen. Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you. Thank you, So, sis. may gabi tanan. So, natay 5 tatanan ka participants karon. So, atong unahon si Brad Silbert sa iyahang ipambit bahin sa bunyag, bahin sa wisik nabay wisik wala mo kitag wisik pero pouring raman. Yes, mo. Dayon kining ni ang immersion sa ubang tinuan. Sige bro, go ahead bro. Silbert. Okay. Di lang sana ako i-open akong camera. Pwede ra. Okay ra bro. Oh. Okay. Maula pa ko niya akong background kay siya ni wala na ako mahipos. Okay. Di pa buko kibaluan ng kang bro Junard. Okay. Bitaw. Tingnan na taron. Okay. So, bro Junard, Earl, kisa ning usa si Joselito. Ako ay si Kuan, one and only woman na to diri si Ma'am, our sister Grace Rason. Kini na question mark yung kanigon sa ni Daniel. Okay, right hand ni Eliseo Soriano. Okay, dayon as I said kanina, murag Korean ni si Kuan, si Sis Christine Grace. Nindot kayo og Kuan ngalan. Grace. Okay, then si Brad Paul Thank you, sir. Okay, sige sis. Then wala man si Brad Paul, so wala po ko'y nahuna-hunaan dire kung saan ako pag-share aning akong nahibawan aning issue ha. So mag-istorya lang ko about ani taman sa akong mahibawan. So kining bunyag as we know ani mao man ni ang fulfillment o gihulip adtong sa old covenant nga circumcision o tuli, no, kanang ilang entrance sa kingdom. So kung tan-aw na to ang kana pala nga point nga ang bunyag circumcision ni sa Old Testament, so naa din mo santop sa atong una-huna nga murag wala matunong sa tradisyon o sa logic kanang sa point ba nga ay dagko ray bunyagan way labot ang bata. Okay, kay kung moingon ta kung mao na siya gihulip ang bautismo, so gani sa Old Testament mga bata magyud to ang pangtulion kay mo man na gyud himugso nimo di man ka pa dakon tulion bandeng kadiretso. So kana nga point dili gyud ma-disregard ang bata sa ning bautismo. Now ako nibalik lang sa ako gamay ba pero mo paingon ako sa paagi gyud. So yun na then ang bersikulo ana kung wa ko malimot murag naisgutan na sa miagi kadtong sa gipahayag ni Saint Paul sa Colossians 2:11-12. Di naghisgot siya circumcision of Christ, pero ang iyang gi-point circumcision of Christ sa sumpay na ingon siya nga baptism. So diha nato gikuha ang conclusion o pagtulunan nga ang gihulip sa circumcision diri sa Christianity mao ang baptism. So kung appeal ang mga bata sa circumcision,
sa bunyag po dapil po ang bata. So karon kay naaman ta diri sa paagi. So diha pa lang nga point kung bata ang bunyagan, illogical po kaayo kung kinahanglan yun itusmaw. Kay bata pagod, di ba? Oh. Dayon kadtong gisgutan nimo ganina bro Jonard nga ang gamito nilang teksto na nga mo ingon yun nga immersion tungod atong pulong nga lubong nalubong kita diya sa bunyag. Dayon kung nahinumdum po ko gigamit po nila ng pulong baptiso sa Greek nga nagpasabot og ilubong o itusmaw o immersion sa English. Ila dayong i-connect na nga immersion gud ang paagi sa bunyag. Now ang akong reflection gud anang immersion diha sa bunyag, wala na siya magtumbok gyud sa paagi. Kay kung maghisgot ta og way, dili man gyud kay immersion ra ang way sa paghugas. Di ba? Nahibalo naman ta o bisan mga Protestant gani, dili pod sila mosupak nga kanang baptism hugas na paglinis sa atong mga kasalanan. So when we say paglinis, dili man kay usara ka paagi kung maghisgot tag paghugas na may manghugas ta nga patuluan lang nato, di ba? Buwan. Napoy manghugas ta nga itusmaw gyud. So kung maghisgot og paagi sa paghugas, dili gyud na mo santop sa tungon-una nga usara gyud ang paagi. So ang ato mga igsoon nga dili katoliko, wa gyud lain nilang tumbuko na nagawas atong sa Roma 6 nga naghisgot og gilubong ka mo. Sa akong kining naagian sa mga discussion sa plaza na mo diri sa Dipolog kanang magdebate na ang kasagarang kutloon gawas atong kang Bro Jonard nga gikutlo kana ra yung mo stick sila sa pulong baptiso nga maulay ko no immerse o immersion. Sa akong reflection ana, although ang uban ani ako kani siyang kaugalingon pero ako ning sigurado nga dili mo contradict pod sa magisterium, no? Okay raman siguro mo hatag ta og personal reflection as long as dili mo contradict sa official teaching sa simbahan. Kay gani mo dawat man pod ang simbahan o ang atong magisterium og contribution natong mga laiko, especially sa mga, for example, mo hisgot sa kuha niya kay basig magunahon na ang uban diri nga nganong i-appeal man ni Veritas ng iyang kaugalingong reflection. Now sa ako magong na nahibawan, dili man sayop mo contribute tag personal reflection nato basta di lang mo contradict sa official stand sa simbahan. Parehas sa ni Agustin, ni St. Thomas Aquinas, na sila yung mga kaugalingong reflection nga gani later on ang church nato magisterium mo approve then idugang din na siya. So pwede dai kitang mga membro makakontribute sa mga explanation as long as di lang yun nato gubo ng official stand o dili lang makontradict nato ang official stand sa simbahan. So mo na nga ako na po ko yung mga kaugalingong reflection pod nga wa pa na ako ni nabasa sa mga libro nato pero nagtuo ko nga wala ra pod mo contradict. Sama ani nga point mahitungod aning tusmaw o immersion. Sa akong reflection ani, dili ta mo musupak sa mga Protestant brothers and sisters nato nga i-emphasize yun ang pulong baptiso o immerse diya sa bunyag. Di gyud na mawala. Kay ang gihugasan gud nato ana mga kasalanan man. So unsa man nato na mga kasalanan. So dapat ihikling dayon ang pag-illustrate na mo nang paglubong o imong itsapuera ba imong muritats ta na. So ang expression ana gyud nga
magawi na to kanang immerse o lubong o tusmaw. So ambot pasabot ilubong ang atong mga kasalanan. Kay ihikling man na siya. Walaon man na siya kay mo man ay babag na to paingon sa atong Ginoo. So ang meaning anang immersion espirituhanon o wala na siya magtumbok gyud og paagi. Although diha sa pagbunyag na magipaagi. So ang usa ka paagi mo nang gidawat gyapon sa tong simbahan kay historical man na ang concrete kayo nga paglarawan ana kanang immersion. Pero usa lang na siya kapaagi sa paghugas, pagtusmaw. Mao bitaw nga sa atong pagtuong Katoliko ug naapod sa history, ang paagi gyud sa pagbunyag dili kay immerse lang. Nay pagbubo o pag-sprinkle. So kanang tulo mo'y nakita sa history. Labi na gyud kung dili na ka magbasa og mga documents, references sa mga 2nd century to 3rd, kani diha na naman gani gyud explicit statement nga pagbunyag aligbata. Ang ana ra gyud kunong tusmaw which is ako nang giingon kaganina pod nga lisod kaayo na i-defend kung tusmaw ra gyud ang paagi sa bunyag kay kadto lang bunyag nga nadawat ni San Pablo kanhi Saul. Nasa buhat 9 ba to? Buhat 9 o diha si 9 ba? Nga gibunyagan siya sulod sa balay gatindog. Oh. So unsaon man na nimo pag ingon ron gitusmaw? So lisod. So sa libro ni Brad Sok naman siya hatag nga bersikulo dito nga gipasabot nga sablig, murag sablig to ang yang gi point ya. So mao na nga sa akong reflection bisan asa ana nga tulo ka paagi sa pagbunyag, matusmaw man, mabubo man, bisan asa ana na immerse jud ang atong mga kasalanan diha kay nalubong man. So espirituhanon ang iyang meaning. Kay kung maghisgot og paagi nga mo na i-insist gyud sa mga dili Katoliko nga supa ka ng atong paagi sa bunyag nga moingon sila ka kanang immersion diha gapasabot lang yun nagpaagi. Lisod yun na nila i-defend. Sa ato na laging gisgutan nga katong case ni St. Paul nga ano man tong di man tumatawag o tusmaw siya to tungod kay naa sa balay nya gatindog pagid siya. Although sa inabugado nga kung mag-cross examine tingali og ako po nila moingon po ko dayon dagway no nga unya giingon ra man dito gibunyagan siya gatindog di man pod makita diha nga giunsa gyud siya pagbunyag basta lang kay gatindog. Yun na. So ang pod makita diha bubuan ra gyud gawas atong kung makakita atong bersikulo nga gigamit ni Brad Sok nga nabasa na ko sa katinawan nga gipasabot nga sablig. Pero og katurag yung bersikulo ha, di juga ka kita dito litra por litra gyud gisabligan ba gibubuan or gitusmaw. So basta kay gatindog. So lisod lagi yun ang moingon ta nga Bible ra gyud. So kita mga Katoliko mo dawat man tag tradisyon kanang unsay wala giklaro diha sa litra mahibaw na to sa tradisyon nya sa tradisyon giingon man na nga tulo man gyud na kapaagi sablig tusmaw immersion o kanang bubo dayon dili lang ko mo taas o kayo ani parang maka-interact pod mo then mudugang lang pug ko
sa kung doon na po'y maka-interact. Now, ang katapusan lang nga point nga but na akong i-emphasize nga no nga bisan sa Biblia dili gyud madawat ng kanang teaching nga tusmaw ra gyud. Kaya nga naman sa tagna pa lang sa kung wa ko malimot Jeremiah o Ezekiel ay there 25 ba to 36 kung wa ko malimot no nga gahisgot og pagpanglimpyo o paghugas og mga kasalanan pero ang statement nga giingon paghugas og mga kasalanan unya wa man gyud laing gitumbok anang paghugas og mga kasalanan baptism man diri sa New Testament unya ang gigamit nga pulong sprinkle. So mao ba na mga bro nga murag Ezekiel no 36:25 or nabalistoy ba na nako pagkakutlo nga bubuan o sa King James version I will sprinkle no clean water upon you and you will be cleansed from all filthiness katong mga kahugawan. So sprinkle man gani ang gigamit nga termino. So kung magngita og mga litra so lisod i-defend ang tusmaura kay gani sa tagna sprinkling man ang gigamit. And then ang sa maayong balita Biblia gihubad og buo o puring. So kanang atong paagi nga tulo ka paagi sa pagbunyag buo sprinkle mo gali noon yun ay mabasa sa Biblia kaysa mo ingon lang kag sprinkle lang kay ug mo yung kag sprinkle lang kung tanawon ni mang Biblia dili man gyud kakakitag litra por litra diha nga gibunyagan jud og ang tao og sprinkling kay kanang moingon sila nga tusmaw sa ila ra man ang pagsabot anang pulong baptiso mao ra man jud na ila ang ilang pangapkapan o katong sa Roma 6 nga dili manggali po to kanang explicit jud nga paghulagway unsaon pagbunyag kay ang paggilubong kamo uban sa inyong mga kahugawan uban ni Kristo pero og explicit ba na di gyud ka nakita diha nga explicit yun na kay gani kato si Kristo pagbunyag niya di man yun makita o may video ning Biblia so di ta ka objectively ingon nga gitusmaw di po ta ka ingon nga gibuan kay di mo lagi video ning Biblia unya kitang mga Katoliko mudawat man tag tradisyon so sa tradisyon na may paghulagway nga gibubuan gid siya nga ang tubig murag taga-tuhod ba to taga-hawak gibubuan siya ni San Juan Bautista dayon pag human mihaw-as siya sa tubig so timanan lang kato kung giingon pud ka ganina nga katong haw-as ni haw-as siya sa tubig dili to pwedeng gamiton nga premise sa tusmaw version nga espekulasyon sa mga protestante kaysa gikaingon ko na kaganina wa na to'y labot sa bunyag tong pulong hawas human naman siya bunyagi so ang point lagi balikon ko giunsa man siya pagbunyag ang labing nasayod kung giunsa siya pagbunyag ang labing kasaligan ang Katoliko kay mo may karaan siya may nakahibalo atong mga tradisyon sa una sa mga early Christians nga wa na pud giklaro sa Biblia litra por litra. So par murag diha lang sa ako taman og naamang ko yung nalimtan ako lang i-insert o niya human pod sa inyong mga ipaambit. Katulang dagang salamat mayong gabi. Salamat kay Bro Silbert. Nga itong isunod si Brad Junard. Go ahead, bro. Maayong gabi sa tanan. Labi na ni ito ang bago nga magiitan pulis Biblia, no? Si Brad Veritas o kanimo Brad Earl. Maayong gabi ug kang Ay, gabi, bro. Brad Babor. Maayong gabi sa tanan. So ako mo share lang po ko sa ako apong nahibaw-an niya muuyon ko atong kang Brad Veritas nga the Bible wala gyud gipaklaro kung pagtusmaw ra gyud ang bunyag nya
mao na lagi nga ang simbahan, ang gigamit sa simbahan mao man ang pag kinitawag natog bisbis, pagbisibis, no? Or pouring di sa ulo. Mao na gigamit sa simbahan. Muna nga ang atong mga amigo mo insist man gid sila ani kay kana lagi pong mga una-una nga gusto gyud nga tingali nila ipalutaw nga nasayop gyud lagi ang Katoliko. Muna nga kuang basahon ang libro ni John L. Mackenzie, usa ka biblical scholar. Gani kuan ni siya Society of Jesus, iyang Bible Dictionary. Matod pa dinhi iyang gi-define ang baptism. Muna nga kung maminaw lang lagi ta ni atong mga amigo mura pog tinuod pero ato ang i-compare sa mga biblical scholars, ato ang matan-aw nga dili man day tinuod ang ilang istorya. Kay mismo ang mga scholars nagstorya man. Example kini si John L. Mackenzie. Ingon man siya dinhi sa iyang Bible Dictionary pahina 79. Akong basahon, ingon dinhi, baptism is from the Greek word baptizen or baptisma. In Christian belief, the first of the 7 sacraments. Baptism is called by the Church the sacrament of regeneration by water and is administered in modern practice by pouring water upon the forehead. So muna na ito ang modern practice ng pagbuog tubig sa ulo sa bata. Then in the early church, so sa sayo pang simbahan, mga unang mga Kristiyanos, baptism was conferred by immersion, sprinkling. So, dili lang giday immersion. Sa totong giingon ganiya ni Brad Veritas katong sa King James Version, naa giday sprinkling sa early church pa. Now when we talk about early church, siyempre, simbahang Katoliko to. Kay for the first 1,000 years, all Christians belong to Catholic. So, sa una pa lang daan ang mga sayong Kristyanismo, nagpractice sila og immersion og sprinkling. Then, now in use in some Protestant churches, was never commonly practiced in the Catholic Church. So, dire atong napribahan nga ang usa ka biblical scholar nagpamatuod nga dili lang immersion. Ni atong gibasa ang Catechism of the Catholic Church, pahina 325. Atong makita sa Catechism of the Catholic Church 1278. Ingon dinhi, the essential rite of baptism consists in immersing the candidate in water or pouring water on his forehead while pronouncing the invocation of the Most Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, nagihapon ng immersing or pouring water on his head. So, atong makita nga ang mga biblical scholar, usa sa mga biblical scholar na akong gigamit og ang Catechism of the Catholic Church, sakto ang wala nagbangi diya sa Biblia. Kaya dili lamang yun immersion. Muna nga sa ato nang giingon ni Brad Veritas kaganina nga si San Pablo nasa buhat 9:16 hangtod 18 ato ang makita nga si San Pablo gibunyagan sulod sa panimalay. So pruiba na to, ato ang basihan ang Catechism mga biblical scholar, nag-synchronize ang ilahang pag-explain na dili lang immersion ang bunyag. Pero atong mga igsoon, no, with due respect, lagi mo basa lagi Biblia, dili naman gud mo pailawom sa mga biblical scholars or mga expert, no, nga labihang ming spend gyud og pila ka tuig sa pagtuon diya sa Biblia, di na maminaw. Mao na nga ang ginahuna masayop gyud, no, manang kinahanglan para sa ko ang pagpamalandong pod, kinahanglan gyud nga ato apong i-consider ang mga tao nga mga unang nagtuon sa Biblia kay kato sila giniyahan man sa Espiritu Santo
O na magtuong taadto ta sa mga taong gigiyahan gyud sa Espiritu Santo. Mao gyud gikunsaran sa Espiritu Santo panahon sa Pentecostes. Kaysa niining mga nagsuroy-suroy nga wa gyud ta ikapakitang prueba nga nagtuon ba sila sa atong mga tao nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Mao na nga importante nga padayon ta sa pagtuon do. Di na lang ko mo cite og mga verses kay form of baptism naman gisgutan naman kaganina ni Brad Veritas, Ezekiel 36:25, no? O katupag ubang mga verse, Isaiah 43, pareho man ta ana murag naman tay mga libro ana. So di na lang ko mo isgot ana, ako lang gi-share ang mga dokumento nga dili lang kay immersion ang bunyag sa gingon ni Brad Veritas kanina nga sa Colossus 2 this is 1 hangtod sa 11 o 16 ang bunyag mo ang ilis sa tuli niya mga bata may gituli ato. So pagka po din so apil pod ang mga bata bunyagan o kanang mga porma sa pagpunyag. So kana lang akong i-share, then I hope nga nakahatag ko og gamay nga pagtulon ang kabahin ining form of baptism. Ayong gabi, daghang salamat. Salamat bro. Salamat kay bro. Mute unmute ba nila akong kuan day. Nabali ni mo. On na ito gani ha. Ya tulo naman ta kabo kani nindot man to kayong pagka kuan ka gani ha. Inyohan duha. Dayon ako lang ipuno. Wala man gyoy mabasa litra por litra kung say pamaagis bunyag. Yeah. Historically, wa may lalis ni ana hantod gani sa ni Martin Luther, the father of Protestantism. Kay bisan si Martin Luther gamit man anang kuan bubuan rang bata diha sa sud sa simbahan tubangan sa mga tao. So gimong lantawon historically sa pamaagis pagbunyag gikan sa early first centuries hangtod ni Martin Luther nga father of Protestantism wa mata kadungog nga mga lalis ana way mga sulat mga sinulat nga nagkalalis diri naman after na ni Martin Luther. Excuse me, may I post may pasali pa kamadayan Bud Earl. Kay malimot niya ko niya ba. But pasabot Bro Earl nga kanang panguna-huna nga tusmaw lang murag purely private interpretation lang sa nibasa sa Biblia. Okay, dili man siya supported og history, di ba? O kanang mga references nga karaan. Mao ba na Bro Earl? Urag ana gyud bro kay wa man tay nabasahan nga dunay galalis bahin ana nga mga pamaagi. Sige bro. Ryan bro, salamat. Oo. Where in fact gani kaning ni ang sa kaning pagpunsad sa Espiritu Santo nga si San Pedro nagwali naman na sa Acts 2. Anang adlaw gani 3,000 kabuk nagpabunyag. Nya gadto nang analyson unsa man pagpamaagi gitagsagsa ka nigno tos dagat. So kung imo makita ang imuhang pamalandungan ng naang sa buhat dos nga adlaw Pentecost nga 3,000 ka buok nagpabunyag dayon o man di butag giyon sa gani. So sa tibuok Biblia wa magyud kay sa New Testament no wa magyud kay babasa nga mo ni pamaagi although mo nang common kayo na common kay lang gamiton nga nang naalaging atong inyohang gisgutan ganiha nga gilubong mo pinaagi sa kuan mo nang lumsan po kay lubong po whole body gyud unya pag imo po analyson ang Jordan River limpyo kay na sa unang panahon o mo man gani isundot dapat unta limpyo nga hukaw man kay nang kuan usay ana ra sa suba nga naay daghang mga kabaw do sa unahan usay na sa dagat nga pati mahugawa gani pero gat yung kuan sa pamaagi lagi wa gyud tay mabasa litra por litra diha sa Biblia niya og ang simbahan litan moingon sila nga
hinimo rin na simbahan, natural naman tay ug panalitag hinimo magay tugutan nato. Atong simbahan do namin otoridad. Mao man ang tulos and bound uno na sa San Mateo 16:19. Nya Mateo 18:18. So nagyay kuan sa tong simbahan. Ingon na po pumagi. Nya og sprinkling siguro kanang daghan na gyud siguro. Wala nang urag biditahan na lang siguro tungod sa kadaghan. Kung daghan jud kayo. Although wa man ta kabasa pod og so far wa pa mo kabasa nga do nagyay ingon ana. Pero mas madali man gud. Ang importante nga naa ang formula. Naa nang kuan tubig may gamiton nga ang words nga tulo ka persona. Mao man na importante sa ang simbahan. So, mayang gabi day Bro Arnold Consular na si Bro Arnold. Mo ni kugihan po kayo nagpadaan na itong mga libro. Basig doon na ikatampo na si Bro Arnold po bahin sa bunyag atong topic Bro Arnold. Nga ganing pamaagi. O sa ba, sprinkling ba? Kini bang pouring or immersion? Basig na ikadugang si Bro Arnold. Ang imong mga libro Bro Arnold, di ares likod daw. Ubang libro mong ipadala. Okay bro, go ahead bro. Magkay Bro, audio bro. mayong Okay. Okay Bro. bro, go ahead. mayong gabi ninyo tanan diha bro, labi na gyud sa mga tigpaminaw karon. Maminaw lang siguro sa ako ninyo bro, kay murag wa gyud ko kaandam, medyo busy sa mini misis karon dire. Kung panginabuhian kamay, so maminaw lang ko ninyo bro. Ana ka sa Pilipinas ron bro. Oh, naabot na ko bro, naabot na ko. Ayo. Amo din ni Welcome sa to ang kuan. Native lang. Salamat bro, salamat. Dahil sa likod oh, klaro kayo. Imong pinadala. Salamat din kayo. Bita bro. Why sa pa yan? Na to day bro, nadawat na ba nimo katong gipadana ko, gi-care off na ko ni Bro Kenneth? Wala pa ka res bro Kenneth, busy pa po kayo. Ay basig ug di ka res siya basig karon ng meeting na mo sa kuan March. Pero kuan na niya siguro makari kolabe, pero gihapit ra na okasyon ba. Iyan akong itchatan man. Mayo bro. Nindot sa salamat to kay para makakuan sad ka ni sa atong igsoon na to ni imong best friend mo ni Brother Ray. Gi-block na ko bro. Ma-share sa nimo. Gi-block na ko. Di na ko ka-share sa iya, di na wa kagwanta na gi-block na ko. Sige lang, ato lang padayon siya ampo bro. Sa Mao uban nga kaigsuonan po na to. Mao gyud. Ang topic day may tungod sa kuan, pamagis bunyag. Sprinkle ba or pouring or kining niyang immersion. So naisgutan ka gani ha. Nga wa man gyud tay ma-point gyud sa Biblia kung sa pamaagi. You know, sa atong tradisyon simbahan, tungod kay nga atong simbahan nag-exist na daan. So naa gyud as correct. Ikaduha, na may otoridad nga gihatag sa founder. Unsay gidili diri syuta, gidili ito sa langit. Sa gitugot pud sa langit. So unsay pamaagi nga buhaton simbahan kana balido na tungod sa otoridad nga gipiyal gihatag sa tong Ginoo. So rag mo man to akong ikadugang kaganiha nga sig arita sa mga binayloay na pug naay madugang unsa pa Brad Junard, Brad Veritas, Brad Jasper, may gabi bro Jasper. May gabi bro Earl. Karon ko kaano kay bago ra kong abot gikan sa ano, Lakaw. Balay. Okay. Okay bro, nga sige kag kumbate naglaing tinuan. Sige wa kay question bro Jasper. Pasig na magkatubag to Brad Junard, Brad Silbert alias Veritas. Ay kanila man tong dili man nabalid ang ano no kanang mubunyag lag maingon na lag in Jesus name. Na mubunyag na ka. Oh, kada gid ato ang Dili man Trinitarian. nabalid. Ay dili na siya balid. Oh, kada gyud naa sa Mateo 28:20 nga bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, mao gid sugos ng Ginoo. Na kuha ba to nimo kung na last nga gitubag Bro Jasper sa imong chat? Satisfied ra ka ato? Okay na to ano kay clear na resultan po kayo.
Chat lang na kay wa Kailangan na ako masabti. follow up nga katubagan. Oo. Kay daghan mo mga pangutana mga protestante. Sa Chat kadaghan lang ng na pangutana kay di na ako matubag ng uban. mao gyud. Chat lang na kay mga problema. So far mao man to atong nahisgutan. Ah, okay na ka bro Jasper, okay additional diha. Wala naman sa karon. Minaras ako ninyo. Okay. So Sa ikaw, topic nyo karon bro. Earl. bahin sa bunyag, nga pamaagi ba? May tinuod, may insakto ani kanibang wisik-wisikan, kanibang yaban lang ulo, kanibang ituslog gyud immersion nga tibok lawas, ituslog sa dagat baka swimming pool, baril, ansa pa? Brother Earl, Yes, bro Jonard. pwede ko mutubag ato yung pangutana katong in the name of Jesus. Go ahead, bro. Uh, Brad Jasper, maayong gabi. Maayong gabi bro Jonard. Kanam mo insist man gud na sila god nga kining dapat kuno ang bunyag is in the name of Jesus ra gyud. Pero sa ato ang panudo sa simbahan, ang liturgical formula, it should be in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. No? Na nasa ato ang Catechism of the Catholic Church 1272. No, nga ang pagbunyag, ang liturgical formula niya is in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Muna nga kanang gingon nila nga sa ngalan lang ni Jesus, mao nay bunyag nga dili hingpit. Kay gani kung ato ang basahon ang Buhat Kapitulo 8 versikulo 15 hangtod sa 17, no, Buhat 8:15. Akong basahon na. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan usa kanila. So wala pa mukunsad ang Espiritu Santo bisan usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Di ba? So nabunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus, wala pa kunsari sa Espiritu Santo. Iwaso na to. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot og nakadawat sila sa Espiritu Santo. So meaning, ang baptism nga paggamit og formula nga gamit lamang sa ngalan ni Kristo, dili hingpit. Munang diri sa buhat 8, katong mga tao nga nabunyagan daan, gibunyagan og usab gipandungan sa kamot aron mahingpit ang ilang nadawat nga bunyag. O kanang hingpit nga pagdawat sa bunyag, ang liturgical formula nga gigamit pa sa mga early Christian is sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga ato nang mabasa sa San Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 hangtod sa 20. So muna ato ang ikatubag sa pangutana. So daghang salamat sa maong pangutana. Salamat kay bro Jonard. Okay kay to bro Jasper. Kasagin na to sa ano? Mateo. Ang formula. Mga 28, 19, 20. Sa Mateo. Mateo 28, 19, 20. Sugo ginasto Ginoo. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Na panlakaw mo nga tudloi silang tanan, sa tanan nga ako gitudlo kaninyo. Kaning ba si John the Baptist? Sa bay formula ang gamit niya ani. Si Kay wala ko man kay katong nga time kay same man sila ni Kristo. wala amot bro Jonard ora gwa man koy kung sa formula gigamit ni John di ba? Basig na idea si Brad Silbert kay wa pa ko ka pangutana ng mga baptist unsa ilang formula. di po ko sinati kayo unsa gyud nila no pag bunyag kay wa man tama maka-appeal gyud ng grupo ha o unsa gyud pamahagi nila sa pagbunyag mo puno lang ko gamay atong statement ba nga na ay
verse sa Bible nga magbunyag sa ngalan lang ni Kristo. Ang sa atong point of view ana ug unsa tong instruction ni Jesus Christ mo gito'y formula. So but pasabot kung magbunyag yun dapat ug unsa tong instruction sa Ginoo mo gyud atong sundon. So karon kung duna may statement diha sa Biblia nga nagbunyag lang sa ngalan ni Kristo o doon na way apostol ng istorya na sa akong kabahin na kuha na siya kanang wala man na siya magdayag yun og unsa gitong formula kay ako yung tag formulang litukon magitong tulo Amahan, Anak, Espiritu Santo. So kung pananglit doon ay apostol nga maghisgot lang ana, probably ato lang ning espekulasyon nga posible pod nga murag shortcut lang na ba sa evangelist ba sa iyang pag murabag namubo lang niya pag istorya siguro na sa iyang unahon na nga pag-ingog sa ngalan ni Kristo but pasabot ang gimin ana tulo na tungod sa concept sa atong pagtuong Kristiyano nga kung moingon gali tag usa ang Dios dili man na usa ang persona. So but pasabot bisag usa lang ang hisgutan madala ang tanan. Labi na kung mo adto ta atong mga bersikulos Biblia nga nag-ingon o na ito'y bersikulos Biblia nga nag-ingon si Kristo nga ang amahan ni akanako ako ana kaniya. So pero kung ato pong analyson amahan lang og anak kung moadto ta sa laing bersikulo naaman pud ang Espiritu Santo. So sa concept sa Trinity God bisan asa lay atong hisgutan ana dili gyud dapat i-separate ang laing persona. So, sa akong espekulasyon lang, kung doon na may apostol maghisgot o bunyag sa ngalan lang ni Kristo, wala na magtumbok sa formula. Murag shortcut lang na siya. Nga bisag mo ingon lang ka ngalan ni Kristo, nya kay kung tuon tag Biblia, tibuk-on man yun, pag ingog ngalan ni Kristo, dili na sabton nga, iya ra yung ngalan. Kay mo, kontradihir man na siya sa ubang bersikulo pod. So, ang technical analysis, pag ingog magbunyag sa ngalan ni Kristo, dapat langkob gyud ana ang pagsabot. Apil na gyud gihapon tong Holy Spirit o ngalan sa Amahan. Kay kung muadto ta sa tradisyon sa simbahan, na klaro man gyud na ang formula man gyud mo gamiton Amahan, Anak, Espiritu Santo. So, katong pag-ingon nga nagbunyag lang nga ni Kristo, dili man to objective o clear statement nga ngalan ra gyud ni Kristo ang pagbunyag. Siguro na shortcut lang pag istorya diha sa pagsaysay. Pero ang Correct. actual gyud di man kakaingon og yun sa gyud. Kaya wa may lagi sa ako nang giingon ganina, wa may video ang Biblia nga makita gyud nato giun sa paglitok di as pagbunyag. So katong pag-ingon sa ngalan ni Kristo sa Trinitarian concept apil na ang duha ka persona. Di gyud nato i-separate. Murag shortcut lang to nga ni Kristo. Murag mo na akong analysis pod sa inana nga pagtuki. Sa ato orag temporary nga bautismo. Di pod siya amot lang basta kay mga pulong ra man gud tuog usa ka evangelist. Wala man to magdayag gyud sa realidad og yun sa gyud pagbunyag. Kay nanginahanglan ang putag video ana nya may video ning Biblia. So, di ba? So mudagan ra gyapon tas formula kay the best argument kadto mag yung instruction sa Ginoo giunsa niya pag-instruct dias pagbunyag ngalan man gyud sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nya sa tradisyon klaro po na mo bitaw na namat-an na to nga mao gyud na ang bunyag Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kanang magbunyag lang sa ngalan ni Kristo, personal lang na siya nga interpretation sa reader. Kanang mga proponent anang sola scriptura nga ilang gidisregard tong tibuok history gid bas Christianity nga unsa nang bunyag. So private interpretation lang ng pagbunyag nga ngalan ra gyud ni Kristo. Kay itsapuira man ang ubang account ana o analysis pod. Kato lang akong puno lang salamat. Salamat kayo. So kana sigurong sa ngalan ni Kristo, bot siguro pasabot na ang gahom ba nga kuha ni Kristo ngadto gipiyal nila. Pero ang sugo, mao gitong palakaw kamo nga tudloi silang tanan. Nga
Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang pag-interpret lang siguro ba nga abi kay nakabasa og ngalan ni Kristo, bunyag po sila sa ngalan ni Kristo. Ang nakaparat So butangan ang deg lang. ang Earl, bro Leonard, kung na ako'y kung basahon bro, go ahead bro. na diri sa Dictionary of the Bible by John L. Mackenzie, ingon din nga pahina 79, ingon din sa buhat 2:38, ingon din this baptism is said to be conferred in the name of Jesus. Ang tiwason, naapod na sa buhat 8:16, buhat 10:48 ug buhat 19:5 kanang pagbunyag sa ngalan ni Hesus. Matod pa ni John L. Mackenzie, it is extremely unlikely that this phrase indicates the formula employed in baptizing. It rather indicates that the person baptized receives the name of Jesus. So, dili siya mao ang formula sa bunyag. Dili mo ang gisugo ni Kristo. Yes, it is unlikely. Kung tiwason, nakadawat lang sila sa ngalan ni Jesus na sa Pinadayag 14:1 o Pinadayag 22:4. That is, ang meaning ato, he accepts, katong nabunyagan sa ngalan ni Jesus, he accepts the claims of Jesus and unites himself to the group which accepted Jesus as its founder and leader. Okay. Dapat di ay katong nabunyagan ni Hesus, katong nahitabo sa una nga gibunyagan sa ngalan ni Hesus, miila to sa simbahan nga si Kristo mo ang leader ug mo ay magtutukod. So klaro to nga Katoliko. Karon lang kay nagpaingon sila nga ang bunyag ngalan ni Hesus, pero dili man mo ila sa pundok nga mga si Kristo mo ang leader ug mo ang founder. So mo na ang kalahian ron. So, may I kuan puno gamay. So granting po siguro nga, posible po siguro nga naay panahon ni atong sa una nga nagbunyag sila ana, no? Ato lang ning spekulasyon ba nga mga possibilities. Pero dili to ingon nga mao gyud formula saon pagbunyag. Yeah. So sa ilarang panahon nga diin bag upa ang simbahan nga posible Yes, nga yes. dunay wa pa kaayo ma-develop, so posible nga naa sila pagbunyag nga gi-shortcut na lang nila nga ngalan ni Jesus Christ. Wa man po na problema. Pero historically ang nakita gyud nga formula kompleto gyud, Father, Son, Holy Spirit. So maura na. Correct. Mao man gyud tay sugo gyud ni Kristo. Ako lang siguro na urag acceptance lang siguro ba ang bag-o bitaw mong nagkuan, urag do na bitay ritual nga acceptance inana siguro, pero dili to may kuan. Mao na brother, mao ang term dre. Oo. Ah, Urag acceptance. urag ritual nga gidawat ka sa grupo, pero dili pa mo ay kumbahin na mga mo dili sakramento pa. Mo lang sacrament baptism nga entrance. Mao na nga sa New Testament, matod pa ni John L. Mackenzie, na gitawag og baptism as if accepting Jesus, gidawat si Jesus nga mao ang leader sa grupo, mao ang founder. Then naa pa gitawag og baptism of the Holy Spirit. Mao ni sa mao na ato ang gigamit karon, no? Baptism of the Holy Spirit. Mo inay kana na kining Trinitarian formula. So ang question ganihan ni Bro Jasper, unsa ko nagigamit ni San Juan Bautista nga formula? Urag wala man tay mabasa giunsa niya. Basta kay mo na toy eksena nga diha si Kristo, diha si San Juan, nga diha ang salampati, nga dunay tingog gikan sa langit, gikan sa samahan. Yan naman ang eksena. Wa man gyud detalye o giunsa gyud to. Gilumsan ba? Gituslo Wala ba di diretso. Kristo? Sa wala man ingon na magbingkawas. Nga di man tanang ningkawas nga maligo. Ada yung madto lang ka himasa o kamaligo ana. Ning taak lang ka o kamaligo ana. Ang ilaha gyud giligoon man gyud.
Ya, amot ug usa ka tinuod ang komedya nga ingnon pa kunog nakakita ba ka Ginoo. Nga kay tungod kay murag lumos-lumos naman makat na lang nga nakita na. Yang ang uban lain may nakita unsa to Bro Junard. Puta na pastor kung siyang nakita. Nay, kuha si Bro Junard lain may nakitaan. Daga ng mga pastor karon di pang convict na sa mga Ginoo. So sa mo na kung atong i-summarize, wala gyud kuan nga mo ni buhaton, magbunyag to itoslo ba, wisik-wisikan ba, yabaan bag tubig ang ulo, apuring. So traditionally og unsa gyud kuan sa simbahan tungod kay ang simbahan nag-excess. Nya ikaduha, walay Bro Earl, ang tinuod Yeah. yun nga baptize kanang pag kanang itugsaw sana ano immersion. tibok lawas immersion tibok lawas gid mo ano mabasa tanan. Oh, wala may kuan gyud sa Biblia nga inanaon. Na bang murag ilaha lang na sa protestante although si Martin Luther the father of Protestantism pareho raman nato ang Lutheran Church kaning UCCP Church mao man ni naka kuan gyud sa Lutheran Church diri sa Tua inana ra Mississippi? magyapon sa Tua sa Katoliko ang kumaagi silang pagbunyag nga bunyag mas lagbatang gagmay ulahin na kay nang naang ingnon ta nga bunyagan nga ituslom sa tubig nga ligoon ka ulahin naman kay na after na Martin Luther na sa history. Pati man po ang Orthodox Church, Bro Earl, no? Oh, pareho ras Katoliko pamaagi kay sister og sa kuan pa na brother or sister church ra man na siya. Before the Great Schism, doon naman tayo unity. Unsay panudlo mo ora. Nga pagabot sa Great Schism of 1054 AD, diha pa ni separate ura na sila og sanga nga nabalik gikan sa punuan sa Katoliko. Mo na ang ilahang mga practices pareho ra gyud sa simbahan Katoliko kay kauban naman na nato sa una. Although doon na Great Schism nagpadag excommunication natong Santo Papa nga ila pong patriarchs pod ning balos pog hatag og excommunication nga nag-claim pod sila ilang kaugalingon nga na subay sila doon na sila tie up maka-trace back sila back to St. Andreo mao man na ilang gi-trace pod nga kita pod sa West pod sa Roman Catholic matrace po dato back to St. Peter nga wala tay bugto ang kutay sa mga pangulo gikan ni San Pedro hangtod ni Pope Francis the First ang ika-266 ka Santo Papa nya kining Greek Orthodox Church pod rag si kita sa nang bag-o nila ng patriarchs si Ateniguras ba na wa ko masayop ika-200 ka pin pod na mas higher sila sa number of leaders patriarchs kaysa Catholic Church ika-atoa 266 si kuan Pope Francis the First ang ilaha kuan asin si Bartolome day ilahang present patriarchs karon murag 270 plus naman siguro na wa ko masayop so ila pong gitrace si back to St. Andreo nga kini si St. Andreo igsuon man ni San Pedro magato ning i-analyze si St. Peter ug si St. Andreo managsamar na sa kauban na sila nitahod na si St. Andreo ni St. Peter wa gid na sila kalibutan wa na sila kanay nahitabo karon sa Greek Orthodox Church so wa na maglahi-lahi si St. Andreo submit to the kuan of Rome na si St. Andreo sa iyang panahon nakita sila dili na mo kuan sa Rome dili sila mo tahod sa atong Santo Papa napod sila ilahang patriarchs so mayon tag makasubay sa sila ang patriarchs ng succession ng patriarchs ang ilang gisubay pero nga to ang kanini ang Santo Papa gikan San Pedro nga gimo nang analyson walay otoridad si St. Andreo nagwalay magani si St. Andreo due respect ning na siya respetar ni San Pedro nahitabo karon nga nahug og duha ka grupo ang Kristiyano dunay mo trace back to St. Andreo ang Greek Orthodox Church kita pod sa Roman Catholic Church mo trace back punta to St. Peter
Pero ang question, si St. Peter ba or si St. Andrea ba gitagaan og katungod o gahom ng otoridad? Si St. Peter man, di man si St. Andrea. Mao ra ba na ilang trace back. So, So ayan na ni St. Peter. St. Bro, so na siya ni St. Peter. Nga, mo man na naasa, kada naasa San Juan 21, 15, kama 17. Nga, si San Pedro, giingnan nga, feed my lambs, feed my sheep. Di man si St. Andrea. Nga, kadang naasa San Mateo 16, 19, dili man si St. Andrea, si St. Peter man. Nga, labaw sa tanan, si St. Peter, gitahod ni St. Andrea. So, kung nga sila, nakatrace sila, okay, correct. Pero when it comes to authority, wala. Nagiging sila nga nabalik ikas punuan sa simbahan katoliko. Although, kuan sila, trace, kauban man nato sila. Kay, mo man na naasa, kuan, sa encyclopedia nga, for the first 1,000 years, ang simbahan katoliko mo itinuod nga Christian Church. Nga kading protestante, layo na kaya sila. Gikan Martin Luther naman. Kibali, tulo ni ka kuan ang Christianity ka pundok ang Roman Catholic Church. Unya pagka 1054 AD mo nang ning separate na sanga nga nabali sa punuan ang Greek Orthodox Church. Unya pagka 1517 si Martin Luther ning gawas tulo na ka grupo. Pero sa tulo ka grupo kining ikatulo kang Martin Luther mo ni nagkabuak-buak. Manang naay dagang subdivisions. Manang niabot og 43,000 kapin. Samtang ang Roman Catholic Church usara. Ang Greek Orthodox Church usara po sila, gausan sila. Doon na sila common patriarchs, ecumenical patriarch o na ilang gitahod nga leader nila. Pero gamay naman lang na sila nga grupo ang wala mo balik simbahan Katoliko. Ang uban kanila may balik na. Mga dioceses na lang nang wala mo balik diha. Wala mo submit o the Bishop of Rome. Nahinay na sila balik. Bro Arnold, basig doon na kay ka dugang diha Bro Arnold doon sa base sa mga experiences. Bro, naminaw lang ko ninyo, bro. Sige bro. Para padugang sa kahibawan ka, bro. Oo. So, mamanto nga itong topic bahin sa bunyag, nga doon ay question bahin sa naing tinuan mo itong na kuan gamay. So, sa pamaimuhang Bro Binji, mga pay pagsodi mo, sa imuhang kuan diha Bro Binji. Signa kay concern diha, comments, questions. Kumustamos mga Bro Binji? Negative man si Bro Binji. Nasa sa online, pahipi lang. So sa pamay atong kuan, atong oras alas 9:45. Kuan ta kabukunom. Bro Earl, Bro Silbert. siguro muadto ta sa mga verse. Unsa kay mga verse patong gigamit nila sa kanang immersion ra gyud nga paagi sa pagbunyag. Bagawas atong giskutan nimo Brad Junard kaganina. Roma 6 man to bro, no? Tudling mas may siguro og kinsa pa kayo na inahibaw-an yag bersikulo ba nga gigamit sa objection mo siguro na atong tukion sa kayo. Mauro ba ni kasagarang ang common kay lang gamiton ang Mateo 3:16. Nga Roma 6:4. Roma 6. Ako ko nung basahon ning Roma 6 na ako ibot i-inject ani. Kung pwede ba yun gamiton nila. Giingon dire. Tungod niini sa Roma 6:4 kumusugod. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kay kun nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhawon na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan nga makasasala nga pagkatao gilansang uban ni Kristo
aron malaglag kini og dili na kita maulipon sa sala. So kung kini mga bersikulo ha, kung gamiton ni siya sa argumento nga tusmaw gyud ang paagi, dili gyud nimo siya ma-picture out diri ba gyud nga tusmaw gyud ang paagi sa bunyag, kay kini nagpadayagraman nga ang bunyag naghulagway na siya sa paglubong kanato uban ni Kristo. Nawa no, sa paglubong ang gilubong magunato diha sa bunyag ang ato mga kasalanan. So kung muadto ta sa paagi, lahi na po na. Ang paagi sa bunyag, so mao na to atong na-discuss kaganina nga adunay tutulo ang nakita sa kasaysayan. Tusmaw. Kana lang tusmaw, medyo complete lang ang iyang paghulagway ba no? Kanang paagi ha kay lubong gugay tibuok lawas gyud. Complete lang siya nga paghulagway. Pero it does not mean nga kana ra gyud. Kay lagi kang bunyag paglinis man niya ang paglinis o paghugas dili man kay usa ra ka paagi. So mosulod gihapon ang tulo. Kay kana laging muhugas sa plato either itusmaw or bubuan na lang kinaegripo. So valid gihapon na. So ang immersion gyud sa bunyag wala na siya magtumbok sa paagi nga moingon ka nga paagi ra gyud na. So mahimong kanang paagi nga immersion usa lang so bisan pag gibubuan ka or gisabligan ka diha sa bunyag, magamit gyapon ng pulong immersed ya pero espirituhanon ang pagpasabot. Kay kung mabunyagan ta, mabubuan man or sabligan ta, nalubong man gihapon ato mga kasalanan na, nahikling man, nahugasan man ta. So, bisan asang paagiha sa bunyag, ma-sprinkling, mabubo, sa pa na, kanang puring, ma-apply gihapon ning Roma-size nga gilubong. Kay gihikling man ato mga kasalanan. Dahil sa paghikling, lubong man. So, sa tulo lang kapaagi sa bunyag, kana lang yung immersion noon mo'y silbing complete nga paghulagway sa paglubong. Pero ang actual gyud sa paagi sa pagbunyag, dili kay kana ra. Kay case to case basis man na, kay pananglitog na lagi sa prisuhan. Oh, mangita pa yung swimming pool, na way swimming pool ya. So, logic, common sense, basta naalay tubig, so pwede na ang puring, bubuan lang. Labi na gamay ra pong tubig. Sama pud kay ano? Mm. Bro, sama pud kay ano kay Saint Paul. Yeah, lagi katong naiskutan na ganina nga Bubuan man to. nasulod sa balay. Bautismo siya. Nasa sulod sa balay, Bautismo gatindog, gibautismuhan siya, lisod kay na ang sabtog, gitusmaw siya na. So, either gibubuan siya o ring sabligan. Ana ra gyud ng point. Valid gyapon siya. So bali ang emphasis nako sa pagsalmot, gusto na kong pahimugatan nga kanang immersion diha espirituhanon ang pagpasabutan na, meaning gilubong ang atong mga kasalanan. Kay kung maghisgot ag paagi, dili gyud makatumbok rag usa. Dili man disregard ang puring o kanang sprinkling. Kay tagna manggali ng sprinkling sa katong Ezekiel 36:25. So mao na akong dugang point. Kay para nako sa kanang lubong diha, figure of speech nang naa. So bot pasabot na nga gikalimtan kay ang tumo mo sa bunyagod ana ang pagkuan ba paghugas nga pagkuha sa masala nga pagdawat sa Espiritu Santo. Una na ang bunyag nagluwa pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo nang nasa 1 Pedro 3:21. So urag figure of speech na ang lubong diha. Bot pasabot gipapas tanang sala. Yes, okay. Agree gyud ko ana, Bro Earl. So wala siya magtumbok og paagi lang. Pero inig execute na amang gyud paagi pero dili kay kana lang. Kaya ang nakita sa history di man gyud kay immersion lang. So ang idiin gyud nato nga kanang immersion diha espirituhanon or ang imong term gigamit figure of speech or ini basta Ay ko na gyud sa lain tinuan mo insister gyud sila nga sila mo isakto
immersion gyud. Pero sa tuwang simbahan, gamit mo puntag immersion. Wa man ta mo wala na deny ang simbahan. Yes, okay. Illogical man pud og mo dinay ta na kay wa man poy giitudlo sa Biblia nga supak supak na. So Oh. pwede na kay ang hugas lagi di man kayo sa kapagi. Pero Ilawa, datong tibawason, ug unsay gihimo sa simbahan, natural do na say katungod-tungod sa otoridad. usab Autorite na. ra gyud. Sangko gyud ta sa autorite gihapon. Yes. May sila may insakto ang simbahan sayop. Nga Correct. unsa may inyo masihan nga na insakto mo na sayop ang simbahan. Yes. Inyo ra ko galingong opinion. Where asang simbahan do na gyud otoridad. Yes, sa Una, laing pagkaistorya pa bro Earl, wala legal basis nang mo sila. against ka sa mo nang alkanse kining protestante. Kita unlimited ba itong mga pangatarungan nga kada bang dili kay kuan factual gid pod. Pananglitan kita'y tinukod ni Kristo. Naa man gid pod tayo makita pod. Di man kaingog ilahang i-claim nga angkon-angkon ra ta nya kini ko ng history himo-himo ra. Pwede ba di naghimo-himoon? Mo nang akong argumento moingon jud ko nila nga pagsulay ko na mo himo aron makaintindi pud mo. Tanawon tagdawaton ba sa Library Congress. Ura pag ilahang ipakaubos ang kasaysayan. Urag ilan ang urag ilang ipalabas nga ang historian sayop sila mo husto ilang opinion. yes, Sila yes. na tamang eskwela ni kay part mo na sa history bisan sa elementary na magani sa araling panglipunan ng pag-abot ni Magellan din sa Pilipinas atong March 16, 1521. Mo na magsaulog tas tong ika 500 years na karong March 16. Advantage ng Katoliko ana kay ika 500 years nato sa Pilipinas alone. Whereas ang Iglesia ni Cristo ika 106 man siguro nila. July 27. Yes. Karong July 27. Mao yun. Then bro Earl kay murag duol na ra ba? Kay Oo. ana ako'y nahunahunaan po diri nga sa debate ni apologist Robertson Jenis o katong Baptist na na-discuss nila ng pulong gali sa bautismo kanang baptiso or unsa nang term gid sa Greek kanang baptiso. Kay si Robertson Jenis iyang na siya reference po gi-quote sa Greek nga kanang baptiso dili kay tusma o immerse ra gyud ang bot pasabot ana na ay hugas pod lang was mo na. Then wala man ko'y reference dire. Then nakauna ako ba since si Bro Junard na siya o ikaw Earl mas may siguro inyong i-present kay wala po ko'y reference dire o kinsay nakahabalo ninyo sa unsay variant meaning anang baptiso ba na basig na may mahatag Bro Junard kay aron kay nag-record man gud ko dire sa atong discussion para makumpleto ning akong record. Kay wala po ko'y reference dire na ba mo'y reference ato sama atong gigamit ni Robertson Jenis nga kanang unsay gyoy meaning detailed meaning anang word baptizo sa Greek. Kay na katugong debateha murag na strange ang baptist ba kay natingala siya na nakuratan siya kay naa may reference si Robertson Jenis nga gi-quote nga kanang baptizo dili lang kay immerse ang kanabang way ang pagpasabot na washing usapod sa meaning ana. So dili gid siya matumbok nga paagi lang. So nindot og natay mga ready references nga ma-quote din nga to support. Na, sa katulang pulong ba kay kasagaran mabantayan ako magdebate. Mo stick ra gid sila anang pulong immerse baptizo. Okay lang i-connect so Try tag-search sa kuan bro Google Scholar. Ay, Gawas atong ikuan sa mga gi-quote ni Brad Junard ganiha sa kini ang Bible Dictionary. Nampoy Bible Dictionary diri lahi pud ning edisyon niya lahi to kang Brad Junard pod pero mamaora man sila isa ra may author. yes, okay na kay ito din. Kini nga point gusto po nako ma-emphasize kay aron bisag asa nga anggol wa gyud sila dag-anan. Kay kung mogamit sila mo stick sila atong pulong baptizo kung natay reader references nga ma-quote dayon nga dili kay usa ra meaning ana. So wa na gyud sila yabon, wa na gyud sila laing daganan bisag asa. Si Bra Jonard wala ka Tapos Google Scholar bro kani
Kaning Google Scholar bro, mo gini mag Mm. Oo. nga kuan gini ay, mga libro aning mga reference. Meaning sa nga kay Bible dictionary niya, Roer. Oh, galing hinatag ni Brother Arnold. Maka ukab nimo ng baptiso. Atong ako sa Sila, gitan-aw sa kuan samtang napatay time. sa Google Scholar. Mm. Okay naman noon to ganina. Gusto lang ako ma-emphasize na nga word ba. Kay agi atong debate po nakita na ako nga murag na lipaghong tong baptist. Yeah. Si Di Juno, ay ako nakita diri Judaic kuan man ni siya. Judaic sige ko no early, unsay na diha. baptism Greek word. ang kuan sa libro tanan ako sa pa. Ari man kumukuha og mga references sa kuan kay Google Scholar ba. Mm. Kay kini kong kuan ug arita sa Wikipedia god edita na free for edit kana free na para edit. Usab-usab ang sulod diha. Mo ba? Ay na ako. Pero ka sa Google Scholar mga libro gid siya nga naay mga author. Ay bro Earl, na ako'y nakita diri sa BibleStudyTools.com Lexicons Greek nas baptizo. Ako lang ning basahon ning definition ha. Yun diri. To dip repeatedly, to immerse, to submerge of vessels sunk. Sasakto na kanang itusmaw. Number 1. Pero kini ikaduha, to cleanse by dipping or submerging, to wash, to wash, to make clean with water, to wash oneself, bath. So kining ikaduhang meaning gi-emphasize lang to wash, to make clean with water. So usa lang nang i-dip gyud, pero ang tumong wash, to clean. Ug mayon lagi to wash, to clean. Kuan illogical kung mo tumbok lang yung kag immersion. Di ba? Kaysa sa premise lagi nga ug maghugas ta, dili lang kay itusmaw. Mahimong bubuan lang basi ritag tubig. Di ba? So ingon na ang point diha. So usa lang. So bali ma-INC ang ilang argumento nga kung moingon kag tusmaw ra gyud. Murag imong gikuhaan ba ang ang kamaturan. Murag ginana. So Catholic yun ang fullness of the truth. Kung ayuhog analyze. Sige. Salamat. Sige bro. Ako panggigon loading man hinay man Google Scholar. Brad Junard. Wala si Brad Junard. Brad Jeter daguman may pagsod. May gabi ida bro. So ang atong oras untop alas 10. So isgot siguro tag unsay sunod topic ani sunod Bernes. Kuan Si Brad Paul nato siya mga suggested topics niya. Brad Jeter, imo sang higayon Brad Jeter, may gabi May gabi, sir. Ang culmination niya 30. Culmination niya sa National Bible Month. Raghinay kayong signal ni Brad Jeter. So sa kay suggested topic bro Silbert, bro kuan Leonard. ang suggestion ako og topic gani Bro Earl kanang mga objection nga impossible katudyong mga lisod ba no kay okay man gihapon ng mga naanda na nato mga sayo na nga kuan wa kay tay problema na kay gini Bible study man so mangita tag objection nga unsa kayo mga lisod ninyong nahibawang objection din mo na atong tukion diri sa atong virtual mura ginana siguro akong suggestion.
So sa pagkakaroon rag milabay man ta og sa ulog ta sa sinulog sa pista senior rag kana siguro atong kanon. Sige, mas may Pero pod. Brad Junard, unsa man ni si Santo Niño nang gitawag og senior nga bata man nga di man junior. Unsa man ni sinulog? Nga. So man yung bata yung Ginoo wa man mo dako. Bata ra gyapon. Okay, kuan re bro, katong gi-research na ko tong baptizo ba. Ah, Sakto tong kang Brad Silbert. kuan Silbert dire sa Strong's Exhaustive Concordance. Ah, Baptizo meaning washing. Mm. mm. Washing siya. Dipping or washing, dili gid ingon nga ining So immersion alone, wala gid ingon dinhi nga broad siya applicable, various meaning. applicable lang siya sa immersion, wala gid ingon dinhi. Dinhi sa 909 numero sa Strong Concordance. Mm. So kana kasi author ana bro, Protestant na. Sa kuan ni bro, ining kuan man ni sa www.biblehub.com ba? Tong na mga Greek. Protestant na. Oh, Ang spiritual. gi-search ang Google Scholar, ate na ning gawas na pero taas man ni kaiyang kuan. Washing gid siya, washing. Ah. Mm. So manang kuan kay siya. Broad siya, various meaning dili kay ingog kuan. Yes. Katong giingon ni Brad Silbert, gwapo po to, katong sa to. Acceptance. Dayon washing. Katong kakuan ba next Saturday, unsa to yung topic ato? Karong kuan, bahin ta sa bahin ng Santo Niño, term nga Santo Niño. Niya nganong gitawag senior. Ato ning isari-sari ni basta bahin bahin ni Senior Santo Niño. Sige. Dayon sinulog, unsa man ning sinulog? Atras abante. Wala May- wala may pa na ingon matuki diri no sa atong virtual kaning wala pa bro. dapat natong sa dili gibasihan ang pa ta mo biya sa Enero matuki na nato diri kay Enero mo gyud. Kuan na ba? Bro, Lalas na. nato kay follow up question ba? Yes bro, go ahead bro. Kaning rapture man no, gikan man ni sa protestante no. Protestant na rapture. Okay. Kuhaon tayo tag rescue Sige, hon bro, tag madugan kuan, namin. helicopter. Kana Earl mo suggest ko nga mag-set lang tag time ana kay ako po dili po ko kayo na nakabasara ko sige, ana kay- pero di pa kay ta expert ana. Ato nang i-reserve bro Jasper. Kay last J's na pod. Salamat kayo. Gani. Kay ato sang karong kuan kay kuan naman rong sunod Bernes. Suggest lang nako na bro. February na. February 5 na. So, para sa tang Santo Niño din, ato nang kuan lang siguro, reserve ta na, rapture. Sige, So, salamat. ang advance lang bahin sa rapture para sa mga protestante, ang kadtong mga matarong, murag kuwaon sa Ginoo nga, daha siguro og sakyanan para nila. Karga siguro og helicopter. Nasa Pwede loob ra bro, pwede ra kabit lang. Oo. May kabayan ba? Kabit lang, cruising lang god. Ang uban po, pasakyan ko ng kabayong puti. Kurat ning ni ang program sunod namo sa radyo kay ang Pilipinas himuon man ning kuan bag-ong kingdom. Jerusalem. Kining ni ang Bagong Jerusalem. taga-dapitan. Ang Pilipinas, simuong bagong Jerusalem. So na well, piniling nasod. Di kuan man sila kining ni ang kingdom of God o sa ni Di, kuan. di, di, Di man pod piniling nasod lahi man pod. ang katunang kang kuan rambunan na sa siguro ang Namatay lapitan. daw to si kuan Rambunansa no patay naman no. Yeah, oo. Grupo Patay na. gyapon ng Rambunansa urag separatist. Reveal man ning MCGI bro no. Kuan man na. Diha na sa kini ang Manila o kining kuan Apalit Pampanga. Ang Ilis Soriano man na. Kuwan na Ilis bro, Soriano. Earl.
Brother, Ah,